Ang nakaraan. Hindi makapaniwala itong si Claire matapos ng 9 na taon ay muling nag-cross ang landas ng dating magkasintahan. At sa oras na ayon ay walang imik na lumabas sina Max at Claire sa naturang venue. Claire, bakit ay umalis? Ikaw siya ang may-ari nun. Anong pakialam natin doon? Wala pa rin siya sa laki ng kumpanya ng mga magulang ko. Ganyan tayo Max eh. Lagi mo na lang pinagmalaki ang kumpanya ng mga magulang, pero ang tanong, may ginawa ka ba para makatulong sa kanila? Hindi ba sinabi ko naman sa iyo Claire na hindi ko kailangan magtrabaho dahil sa yaman namin? Hindi ba sinabi ko naman sa iyo na kailangan mo magtrabaho sa sarili mo? Hindi yung puro ka na lamang asa sa mga gulang mo. Tatanda rin sila at ikaw, kailangan mo magdesisyon yan. Claire, heto na naman tayo. Ito na naman ba tayo? Lagi mag-aaway? Hindi ko kailangan magtrabaho dahil alam ko naman na talagang mayaman kami. Hindi mo ba naintindihan yun? Ano ba nangyari sa'yo Claire ha? Hindi ka naman ganyan ha? Nakita mo lamang si Jeremy. Nagbago na yung pakikitungo mo sa akin. Baka naman hanggang ngayon may gusto ko pa rin sa kanya. O di ba Max? Tayo ngayon may malaking kasalanan sa kanya eh. Dahil lagi natin siyang pinapahiya noon. Pero tingnan mo nga siya ngayon. Dahil sa kanyang pagsisikap, nagbago ang kanyang buhay. Samantalang tayo, laging sunod-sunuran sa mga magulang natin. Ano ba gusto mong sabihin Claire? Di ba niyaya kita magpakasal pero ang sabi mo, hindi ka pa handa. Kailan pa Claire? I'm sorry Max pero to tell you frankly, wala talagang gusto sa'yo eh. Yung mga parents ko lang naman kasi ang may gusto nito. Tsaka, sawa na ako sa ganitong setup. Hindi pwedeng mabaliwala ang lahat ng ito Claire. Yung mga paghihirap ko sa'yo. At kung gusto mo umiwas sa akin, subukan mo lang. Alam ko kung saan sila nakatira ang pamilya mo. Isang tawag ko lang sa mga gwardiya ko, boom. Lahat sila magwawala. Ang sama mo Max. Dapat hindi na ako nakinig pa sa mga magulang ko noon. Ibaba mo na ako sa sakyang ito. Claire, alam mo, kung hindi lang kita mahal, matagal na kitang iniwan pero hindi ako papayag na may taong aagaw sa'yo. Magkamatahin kami dalawa. Kaya ngayon pa lamang, dadalhin kita sa rest house ko. Doon na tayo magsasama habang buhay. Naibang ka na ba Max? Hanapin ako ng mga parents ko at paniguradong ikaw ang gagawin nilang suspect dito. Wala akong pakialam Claire. Pero sisiguraduhin kong hindi nila tayo mahanap pa. Pati nga parents ko, hindi alam ang results na yun. Biglang huminto sa pagmamaneho itong si Max, kinuha niya ang posas at pinasuot ito kay Claire habang nakatape naman ang bibig nito at nakapiring. Gusto niyang hindi malaman ni Claire kung saan sila natatago. Kaya naman kahit anong pagpumiglas ng dalaga ay wala itong lakas ng loob para makawala mula sa pagkakaposas dito. 2 oras ang nakalipas, nakarating na rin sila sa rest house. Napalibutan ito ng mga armadong tauhan. Kayong lahat, maging matalas ang inyong pakiramdam ha. Walang sinuman ang makapasok dito at makalabas sa lugar na ito. Naintindihan niyo ba? Yes sir Max, masunod po. O sige na, ano pang hinintayin niyo dalawa? Magbantay na kayo. Pumasok na sa rest house sa mga ito at tinanggal ang nakapiring sa mga mata ni Claire. Pakawalan mo ako Max, sinasabi ko na nga ba eh, dapat hindi ako nagpatiwala sa iyo. Huli na ang lahat Claire, akin ka lang. Samantalang matapos ng kanilang reunion ay laking pagtataka naman ng mga magulang ni Claire dahil hindi pa nakauwi ang kanilang anak. Sinubukan nila itong tawagan pero hindi nila ito makontak. May nakapagsabi sa kanila na naroon daw ito sa isang reunion party kasama ng boyfriend. Labis naman ang pag-alala ng mga magulang. Lagi kasi itong hinatid ni Max kapag tapos ng okasyon, ngunit maliban na lamang sa gabing ito. Kinabukasan ay nagtungo ang mga magulang ni Claire sa naturang venue para makita ang CCTV camera kung talaga bang magkasama ang dalawa. Sa unang pagkakataon, nakita at nakaharap ni Jeremy ang mga magulang ni Claire. Inakala niya ay matapobre ang mga ito ngunit kabaliktaran pala sa kanyang inakala. Nakita nila sa CCTV camera na unang lumabas itong si Claire habang kasunod naman ang lalaki. Ngunit tila may pag-aalitan ang dalawa. Kaya naman hinawakan ng lalaki itong si Claire at dinala doon sa kotse. Mula noon ay hindi na nakita nila ang sumunod na pangyayari. Naawa naman itong si Jeremy sa mag-asawa, mukhang hindi nila inasahan na ganun ang mangyari sa kanilang anak. Matapos nilang nakita ang CCTV camera, nagtungo na rin sila sa police station para i-report ang pangyayari. Sa loob ng 24 oras kung hindi pa rin umuwi ang dalaga, saka palang gagawa ng aksyon ang mga kapulisan. Ma'am, huwag kayong mag-alala dahil tutulong din po ako sa paghahanap sa anak ninyo dahil kaklase niya ako noon sa high school at elementary. Ano?
Magkaklase kayo ni Claire pero parang hindi naman kita naalala noon na magkasama kayo noong bata pa siya. Oo ma'am, kasi matapos kong mag-aaral, agad kasi akong umuwi para sa gawaing bukid. Ganon ba iho? Pero mukhang iba yata ang naging buhay mo ngayon Dahil po yan ma'am sa pagsisikap ko, kaya nabot ko rin ang pangarap ko na magkaroon ng negosyo. Kung ganon iho, maaari ba naming malaman ang pangalan mo? Ako nga pala si Jeremy Reyes. Waling po akong tumulong para mahanap si Claire. Maraming salamat iho. Kahit hindi ka namin nakwento sa akin ni Claire, I believe in you. Lumipas ng 36 na oras ngunit walang Claire ang umuwi. Kaya dito na gumawa ng aksyon ang mga kapulisan. Nagtungo sila sa bahay ng binata at nakausap nila ang magulang nito. Mr. and Mrs. Asuncion, baka naman nagtanan ang mga anak natin. And beside, nasa tamang edad naman sila, hindi ba? Mr. Clifford, babae ang anak namin. Kung talagang malinis ang tensyon ang anak mo, dapat sana igalang niya ang desisyon ng anak namin. Mr. Asuncion, oo. Matagal lang gustong pakasalan niyang anak mo pero pakipot Ewan ko ba kung bakit nagtiis pang anak namin. Nasamantalang marami na babae dyan. Mr. Clifford, makinig kayo. Sa oras na malaman namin na dinukot ang anak mo, ang anak namin, pasensyahan na lamang tayo. Subukan mo Mr. Asuncion. Makita mo ang hinahanap mo. Umalis na ang mga ito sa bahay ng mga Clifford. Wala silang idea kung saan tinago ng lalaki ang kanilang anak. Mr. Asuncion, wala ba kayong alam na mga lugar na palaging magkasama ang dalawa? Naku Mr. Officer, wala talaga Pero teka lang, may naalala ko. Yung phone ni Claire, sa oras na mag-on iyon, meron akong nilagay na GPS tracker doon at paniguradong matutunan natin kung saan sila at dinala ng lalaking iyon. Samantalang nakarating na nga sa rest house itong sina Max at Claire. Kaya naman ay tinanggal nito ang kabilang posas at ikinabit sa bakal para naman hindi ito makatakas. Dito ka muna Claire Bibili mo na ako ng pagkain natin. Huwag mong subukan tumakas dahil kahit anong gagawin mo, hindi ka makakaalis dito. Umalis na nga ang lalaki at iniwan itong si Claire sa loob. Naisip ni Claire na buksan ang phone para tawagan ang mga magulang nito at ipaalam na dinukot siya nitong si Max. Kasalukuyang naka-on ang phone ng dalaga ngunit ilang segundo lamang ay mag-shutdown na rin ito dahil sa lobat na. Na-trace ng mga IT specialist ang lugar kung saan naroroon ang lokasyon ni Claire at kailangan lang mapuntahan sa mas lalong madaling panahon. Maya-maya pa bigla na lamang nawala ang signal ni Claire. Ganun pa man, may idea na ang mga kapulisan kung saan siya pwedeng hanapin. Samantalang nakabalik na rin itong si Max mula sa pagbili ng pagkain pero bago itong tuluyang makapasok sa loob, may tumawag sa kanya, ang kanyang kaibigan na si Jason. "Oh Jason, bakit ka napatawag?" "Max, nasaan ka ba? Alam mo ba ang balita?" Ano Jason?" "Hinahanap ka ng kapulisan. Bakit mo dinala si Claire? Alam mo bang isang panudukot ang ginawa mong yan?" "Jason, ewan ko ba? Bigla lang pumasok sa isipan ko ang mga bagay na yun. Ayaw niya kasi akong pakasalan. Ilang taon na kami magkasintahan pero hanggang doon lang talaga. Pero noong nakita niya si Jeremy sa reunion, biglang nagbago ang trato niya sa akin. Pare, ang mabuti pa, iuwi mo na si Claire sa kanila habang may pagkataon ka pa." "No Jason, marami na akong ginawa para sa kanya tapos ganun-ganun lang? Ikaw pare." "Sige na Jason, ibababa ko na ang tawag." Matapos ng tawag ay pumasok na sa loob ang lalaki. Nakita niya naroon lamang sa may sulok itong si Claire. Babe, tara, kumain na tayo." "Kumain ka na mag-isa mo dyan. Alam mo Max, akala ko dati mabuti kang tao at mapagkatiwalaan ka pero lumabas din ang tunay mong ugali. Bahala ka. Kung ayaw mong kumain, sino bang gugutumin? Hindi naman ako." Kasalukuyang kumakain ang lalaki na biglang dumating ang mga pulis at ang pamilya ng biktima. "Mr. Max Clifford, alam naming nariyan ka sa loob. Sumuko ka na. Ibigay mo ng maayos si Claire." Laking butata ng lalaki kung bakit natuntun ito ng mga pulis samantalang wala namang ibang nakaalam nito maliban lamang sa kanya. Napansin niya ang cellphone ni Claire na sa kanyang tabi. "Ikaw ba ang tumawag Claire?" "Ano? Ako? Nakita naman nakagapos ako hindi ba?" "Mr. Max Clifford, sa kilawang pagkakataon, binibigyan ka namin ng pagkakataon para sumuko. Kung hindi,
Mapipilitan kami pumasok sa loob. Maya-maya pa bumukas ng bahagya ang naturang bintana para makausap ang mga pulis sa labas. Sige, subukan niyo pumasok sa loob. Sinasigurado ko sa inyo na may mawalang buhay ngayon. Anak, Max, ano bang ginagawa mo? Sad ang isang boses na mula sa labas. Napansin ng binata na kasama pala ng mga ito ang kanyang mga magulang. Ma'am, wala naman akong masamang intensyon para kay Claire eh. Ang gusto ko lang saan ay pakasalan niya ako. Max, pero kung ayaw niya, huwag mo nang pilitin. Marami pa namang babae dyan, di ba? Habang nagpaplano naman ang kapulisan kung paano pumasok sa loob ng rest house. Sa walang pahintulot ay biglang pumasok itong si Jeremy na may dobleng pag-iingat. Napansin niyang hindi nakalak ng maayos ang pintuan kaya naman dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Sa isang iglap ay biglang lumapit itong si Jeremy at sinuntok itong si Max kaya naman ay natumba ang dalawa. Kasabay naman ang pagpasok ng mga pulis. Pinag-asahan niyo akong dalawa. Akala mo Claire, hindi ko alam na gusto mong bumalik kay Jeremy? Dahil ano? Dahil ba sa hindi na siya magsasaka ngayon? Wala ka palang panindigan eh. Ma'am, lumabas na ka dito. Kung ayaw madamay pa dahil sa isang iglap lamang dito ay sasabog ito dahil meron akong bombang lagay dito ngayon. Alright men, secure the area. Siguraduhin niyong hindi sasabog ang bomba. Agad nagsilabasan ang mga ito samantalang hawak-hawak naman ni Jeremy itong si Claire palabas. Jeremy, bakit? Loko-loko ka ba? Paano kung nabaril ka ni Max? Claire, di bali na mabaril ako, at least tumulong ako sa pagligtas ng mahal ko. Masaya nga ako na naging maayos ang buhay mo. Matapos naligtas ang buhay ni Claire ay umalis na agad itong si Jeremy. Jeremy, ano itong ginagawa mo? Alis ka na lamang ba na walang paalam sa akin? Di sana, hindi mo na ako tinulungan pa. Iwan mo rin ako eh. Anong ibig mo sabihin, Claire? Alam mo, kaya hindi ko kaya magpakasal kay Max dahil alam ko sa sarili ko na mali yun. Mahal kita pero hindi naman kita pinaglaban sa mga parents ko dahil natatakot ako na baka hindi ka nila matanggap. Iha, anong ibig mong sabihin? Ma'am, Dad, si Jeremy, dati ko siyang kasintahan sa high school. Kaya lang, hindi ko magawang ipagtapat sa inyo ang lahat ng ito dahil mahina ako. Claire, hindi naman namin sinasabi na bawal kang makipagrelasyon noon. Ang malaga doon ay makapagtapos ka ng pag-aaral. Kung alam mo lang namin noon na ganito katapang pala ang magiging boyfriend mo, bakit hindi namin siya matatanggap? Kaya nga, hindi ka namin inuunahan sa desisyon mo kung sino talaga ang makasama mo sa buhay mo. Pero mukhang mabait naman at madiskarte itong si Jeremy. Kaya nga, nakapagpatayo siya ng sariling negosyo, hindi ba? Kung gusto niyong magpakasal, hindi kami tutol ng daddy mo. Talaga ma'am? Oo Claire. Sure kami doon. Sa araw ding iyon, nakulong itong si Max dahil sa pagdukot kay Claire. Sa loob ng mahabang taon, natuloy rin ang kasalang Jeremy at Claire. Dinluhan ito ng mga magulang ng dalawang panig at ilang mga malapit na kaibigan. Inakala na Jeremy na hanggang pangarap lamang ang lahat ng iyon. Mabuti na lang, naging patas sa kanya ang tadhana. Hanggang dito na lamang muna kaibigan. Maraming salamat sa wala sawang pagsuporta ninyo sa aking munting channel. Lagi po tayong mag-iingat sa lahat ng panahon. Maraming salamat at paalam.